Hello po, good day po muli sa ating lahat. Ang topic po natin sa ngayon ay regarding po sa kilowatt hour meter multiplier. Kasi marami po sa ating mga consumer na nagtatanong, bakit po may multiplier po yung aking kilowatt hour meter? At bakit mas mataas po yung aking multiplier compared po sa multiplier po ng ibang consumer? At hindi po kaya dahil sa multiplier, kaya po tumaas yung aking electricity bill? Okay, ganito po yun. Meron po tayong tatlong classes po na electricity consumers. Meron po tayong residential, low voltage, and high voltage consumers. At sila po ay na-classified base po sa kanilang demand of power. Most often po sa mga residential consumers ay mga lightings at appliances lamang po ang mga electricity loads at may mababang value po lamang ng mga voltages at current which is manageable and measurable gamit ang self-contained kilowatt hour meter. Meron po kasi tayong dalawang types ng kilowatt hour meter according to installation. Una po yung self-contained kilowatt hour meter at pangalawa yung instrument rated kilowatt hour meters. Ang self-contained kilowatt hour meter po, ang meter po is directly connected to the consumer service wires. At may mga self-contained kilowatt hour meter na kayang i-handle up to 30, 60, 100 to 200 amperes load currents. At lahat po ng reading po sa ating kilowatt hour meters are all multiplied by 1. Ang ikalawang class po ng ating electricity consumers ay low voltage consumers. Sila po yung mga commercials, industrials, public buildings, and street lights. Ang mga kilowatt hour meter po ng ating mga low voltage consumers ay either self-contained or instrument rated kilowatt hour meter, depende po sa demand po ng kanilang power. Usually po kapag mabot na po ng 100 to 300 amperes ang ating line currents, kailangan na po nating installan ng instrument transformer para po sa type ng ating metering dahil malaki na nga po ang ating line currents at sizes ng ating mga wires or conductors. Meron po tayong dalawang types ng instrument transformer. Ito po yung current transformer at potential transformer. Ang current transformer po ay ginagamit para ma-reduce po ang current ng ating power system to a lower level para po maging posible na ma-measure po ng ating meter. Ang potential transformer po naman ay ginagamit para ma-transform po ang line voltage from high value to lower value para po mas safe at measurable po ang mga values. Since ang mga low voltage consumers po ay connected po sa mga utilities distribution transformer secondary line, katulad din po ng mga residential consumers, ang kanilang voltage level are still safe and measurable. So hindi pa po natin kailangan gumamit po ng potential transformers. But with regards po sa ating mataas na line currents, kailangan na po natin gamitan ng current transformers. May iba't ibang ratio pong ating mga current transformers at ginagamit ito base po sa na-assess na full load currents ng ating mga consumers. Meron po tayong 100:5, 150:5, 200:5, and so on. Okay, derive na po natin kung paano po nagkaroon ng multiplier ang ating kilowatt hour meter. Halimbawa, meron po tayong 50 kVA transformer at nominal voltage na 230 volts. Kukumputin natin ang full load current para malaman kung anong ratio ng CT ang ating gagamitin para sa ating metering setup. From our power formula, P is equal to IV, makakaderive tayo ng full load current na 217.39. Okay, kaya ibig sabihin po, tayo po ay gagamit ng current transformer ratio na 200:5. Halimbawa po kasi meron pong 200 amperes line current na dumadaloy po sa ating main feeder lines, 5 lang po ang dumadaloy papunta po sa ating metro. Ganito po ang setup sa loob ng ating current transformer box. Makikita nyo yung malaking wire na ating main feeder from transformer secondary bushing, diretso na po sa ating establishment. At yung maliliit na wire from secondary terminal ng ating current transformer, papunta naman po sa ating meter. Maliliit na wire na lang po ang ating ginamit kasi nai-lower na nga po ng ating current transformer ang value from 200 to 5 amperes. Okay, so kaya po tayo nagkaroon ng multiplier kasi malulugi po ang ating mga distribution utilities kung ibibilang po sa atin ay yung actual na reading ng meter. So paano po ang kanilang ginagawa para maibilang tama? Kukunin po natin ang ratio ng ating current transformer. Halimbawa, sa 200:5, 200 divided by 5 is equal to 40. Ibig sabihin, lahat po ng ating reading sa meter must be multiplied by 40. Kaya po yung reading na 5 is multiplied by 40 para the same na po tayo sa ating meter at sa actual na ating nagamit. In terms man po sa ating energy consumption or kilowatt hour, halimbawa, nakakonsume po tayo ng 40 kilowatt hour. Ang magre-register lang po sa ating meter is only 1 kilowatt hour. Kaya always nakamultiply lahat ng reading sa 40 para yung 40 na actual na na-consume is the same sa ibibil po sa atin ng ating mga electric cooperatives. So ganun lang po ang purpose ng ating current transformer at kung bakit tayo nagkaroon ng multiplier sa ating billing. Sa mga nagtatanong naman po na kung bakit mas mataas po ang aking multiplier kaysa po sa iba. Depende po kasi sa rating po ng inyong transformer at CT ratio na ating gagamitin. Okay po, bigyan ko po kayo ng sample. Si consumer A at si consumer B. Si consumer A po ay may 50 kVA transformer at si consumer B naman ay may 25 kVA. Tulad ng na-compute natin kanina, ang CT ratio para sa 50 kVA transformer ay 200:5. Sa 25 kVA naman na meron ding 230 volts nominal voltage ay may full load current na 108.7 amperes. So, ang CT ratio na ating gagamitin ay 100:5. So, 100 divided by 5, so meron tayong 20 na multiplier sa kanyang meter. Okay, let's say na nagkataon pong pareho ang konsumo nila. Assume na 40 kWh. Anong magiging reading sa mga metro nila? 40 divided by 5 is 100. 100 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 divided by
Bali si transformer A po, dahil 40 ang kanyang multiplier, ang magre-register lang po sa kanyang meter ay 1 kWh. Samantalang kay transformer B, ang magre-register po sa kanyang meter ay 2 kWh. Kaya kapag minultiply natin ang kanilang mga reading sa kanilang mga meter multiplier, lalabas na pareho lang sila ng consumption. Kaya wala pong kinalaman ang multiplier sa pagtaas po ng kanilang bill. Okay, next po, ang huling class po ng ating electricity consumer ay ang mga high voltage consumers. Sila rin po ay katulad po ng mga low voltage consumers ng mga commercial, industrial, public building at iba pa. Ang pinagkaiba po nila sa low voltage consumer ay ang type po ng metering installation. Ang kanilang meter installation po kasi ay located po sa distribution primary lines or mauna po ang meter bago po sa ating mga transformers. Napakahirap na po kasi mag-measure po ng ating mga line currents kapag secondary metering pa rin po yung ating type ng installation dahil po sa napakalaking currents, lalo na po kung bundle po yung ating mga wires. Kaya primary meter na po ang type ng ating installation dahil mas mababa po ang ating mga line currents due to much higher na line voltages po sa ating primary lines. Halos the same lang po sa low voltage consumers ang pag-derive po ng multiplier po ng ating kilowatt-hour meter. Ang pinagkaiba lang po ay dahil po mas mataas po ang ating voltage sa ating primary lines, kailangan po natin ng potential transformer. Yun nga po, para po ma-transform ang ating mga line voltages from high value to low value para mas safer and measurable. Kaya sa ating primary meter, gagamit tayo ng current transformer at saka potential transformer. Okay po, check na po natin kung paano po natin madiderive yung ating mga meter multiplier ng ating mga high voltage consumers. Halimbawa po, meron po tayong 3-phase loads na gumagamit po ng tatlong 333 kVA transformers at ang ating computed line currents ay 43.7 amperes. Kaya ang gagamitin po nating current transformers ay may ratio na 40:5. Halimbawa rin ang ating line to neutral voltage naman ay 7,620. Usually ang ratio po na ating ginagamit para po sa ating potential transformer ay may ratio na 8,400:120 or 70:1. Based po sa ating power formula, madiderive po natin ang ating meter multiplier by getting the product of the ratio of the current and potential transformers. Kaya po sa ating current transformer, 40 divided by 5 is equal to 8. And then sa ating potential transformer, 70 divided by 1 is equal to 70. And then kukunin po natin yung kanyang product. So 8 times 70, makakaderive po tayo ng ating meter multiplier na total of 560. So okay, muli po wala po itong kinalaman po sa mga pagtaas po ng ating mga bills. Ginagamit lang po natin ang mga current and potential transformer para po mas safe, measurable, and accurate po yung ating mga kilowatt-hour meter readings. Ang ating mga meter multiplier po ay hindi nagbabago hanggat hindi po tayo nag-downgrade or upgrade po ng ating mga instrument transformers. Okay, sana po marami po kayo natutunan po sa video ito. Muli po maraming salamat. Stay safe and God bless.